Hello, good morning guys. Ngayon, ibang machine na naman yung install natin. Today is May 17, 2014. So, nasa GBL Ali tayo ngayon. Ito yung pang-anim na machine simula nung 2 months ago na na-install, na benta. Ngayon, ito ay 1682 SR Pro na moto. Yan, iangat natin ngayon itong machine from the ground floor. 5 meters ang height nito, kaya required natin ay yung 4 to 3 tons na forklift para safety yung machine. So ngayon kasalukuyan na inaangat ni Kuya yung printer at ayun, sa taas na siya. Tinadahan-dahan ng i-move yan kaliwa. So maya konti aakyat na tayo para ma-assemble yung stand ng machine, kasi yung buong box na yan hindi yan kakasya sa entrance way, sa doorway. So a-assemblein natin siya dyan mismo sa lugar na yan. So yan ay wala akong katulong ngayon, so malamang hindi ko makukunan ng video mamaya kasi itong customer nagmamadali lang mapatakbo yung machine kasi gagamitin na nila. So standby lang at maya isabahan nyo ako hanggang sa dulo ng video na to para makita nyo rin yung print out ng machine. So yan, okay na, konti na lang, dahan ng i-move ni Kuya yan pakaliwa para mas straight yung machine perpendicularly sa entrance. Yan. So sa mga ganitong operasyon dapat careful yung forklift operator kasi yung machine ay mahal. Parang siya, kapresyo siya ng isang brand yung kotse. So itong printer na to is a 1.6 meter width na printer. Ayan, okay na siya, secure na. So ayan, ito na symbol ko na siya, kaya lang hindi ko nakuha ng video. Sabi ko nga kanina na hindi ko makukuha kasi madalian lang kasi wala akong videographer. Ayan, siguro mga 30 minutes na assembling ko ng 15 to 30 minutes assembled na yung stand. So ngayon dadalhin natin ito dun sa printing room. So ito pala yung customer namin na nag-purchase ng 3.2 meters na Jetrix. So ito yung pangalawang machine namin sa kanila. Actually pangatlo pala. May laminator kami, may 3.2 roll-to-roll UV na galing Jetrix. Ayan, yung nakita nyo sa bandang kaliwa, yung nakatakip. Ayan, galing ako sa baba, bumaba ako saglit. May kinuha lang ako. Balik na ako sa taas. Ito yung conventional elevator niya. Assemble lang nila to. Ayan, ito na, sisimulan na natin yung setup. Bago natin i-turn on yung machine, dapat ay i-check natin yung yung power outlet. Kailangan perfect yung connectivity niya, yung power output pati yung ground, kasi ang ground din ay napaka-importante sa lahat ng klaseng makina para iwas sira. So hindi siya ground, dapat ganun. So ngayon ay tatanggalin natin itong mga labels niya, yung styrofoam covers. Assemble natin yung take up unit, yung media collector niya. Maya wiring natin ng power cord. So yan, i-remove natin ito ngayon yung cover lock.
Importanteng ma-remove to kasi baka sasabit ito dun sa sa carriage pag nagpiprint na. So kasi parang mahaba ito yung nasa ilalim. So tatanggalin natin yan. So, normally yung iba tinatapon ito. So ako iba kinikip ko siya. Nilalagay ko lang siya sa likod ng bahagi ng stand para in the future pag sakaling maglipat yung company, which is nangyayari talaga, nandoon lang yung lock, hindi nawawala. Yan, kakabit natin dyan sa likod para hindi mawala yung cover lock. Pati na rin yung headlock na tinatawag. Meron niyang lock dyan sa may bandang carriage, sa may right side, printer head area. Yan, tatanggalin natin din yan. Saka ikabit natin dun sa bandang harap, left side na stand para hindi mawala siya. Nandyan lang siya para future shifting walang problema, nandiyan lang. So ngayon tatanggalin natin itong mga styrofoam covers. Yan yung kasama din sa package galing factory. So ayan, pipit natin, tanggalan natin lahat kung anong meron dyan, mga stickers para hindi pangit tingnan yung machine, para malinis siya tingnan. Yan, pati din yan, tatanggalin natin yan. Yan ang styrofoam, yan ang protective ng protection sa cover na para hindi mabasag while shipping. Yan, tatanggalin din natin yung tape, yung lower cover, yan, at saka sensor cover nandyan. Saka after that, i-release natin yung carriage. Yan, i-test natin, move left and right para sure na walang sumasabit talaga. So ganon yung pag-prepare ng machine. Yan. After nito, maya set up natin yung take up unit. Ayan, inutusan ko sila dyan na ayusin yung power supply para extension power papunta din sa machine. Tagal lang yung dyan. Yan. Kukunin natin yung take up unit. Yan. Yan ang unit na magkukulik doon sa printed materials. While nagpiprint yung machine, nagro-roll naman yung printed media. Diyan niya siya automatic na nagro-roll. I-fix natin yan dyan sa paa. Yan, para meron yung dalawang parang item, parang accessories. Merong motor side, yun ang motor na umiikot, nagre-rewind, rewind forward ang function. Yan, nakabit ko. Yan yung motor area, yan yung motor. Yung kabila naman, yun yung walang motor, freeway lang siya, partner lang. Pag umiikot yung motor dyan na nagro-roll yung printed material. Yan. Ito mabilis na itong trabaho na to pag dalawang tao, pero ito naman okay lang naman. Yan, chine-check ko yun ngayon, ang power is walang ground. So, dapat naka-green yun. Yung pula, ibig sabihin wala siyang ground. So ngayon pinaparepair ko sa electrician nila yung power line, earth ground. Kasi wala talaga. Ayaw ko rin paandarin. Bago yan, di ko nakunan yung video na meron akong nag-assemble ako doon sa wiring. Ayan, tapos na. Ganyan dapat yung wiring, malinis. Hindi yung nakakalat na wiring, parang spaghetti. Ganyan. Yung network cable, power cable, yan, naka-cable tayo lahat.
pinakamalinis siya tingnan. Wala kang makikitang wire dapat dyan sa flooring. Yan, may power supply, may power outlet doon sa gilid dyan. Ayan, naka-molding pa yan. Yan, andyan yung power outlet. In case na kailangan mo ng power source, pwede mo i-plug dyan yung laptop or any other thing. Ayan, tapos na first day. So, continue natin. Actually, may problema nung the first day. May problema sa firmware. Hindi natin na-update, hindi tumakbo yung machine at na-load yung ink dahil sa chip. So, in-update natin yung firmware and dahil sa, close yung Germany. So, hindi agad-agad naka-release ng bagong firmware. So, ngayon, ito na, tapos na. Nakapag-load na ng ink at first print. Yan na yung first print. Yan yung production mode. Okay, salamat guys sa panonood. Hanggang dito na lang po. Salamat. Bye.